355 days na lang. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya 365 minus 10, 355. So ngayon, ano ang ating inaasahan sa 355 araw, 24/7 na mangyayari sa ating buhay? Amen. Kaya napakahalaga nito. And according to the study, 2020 is the year of the eyes. 2020 vision. Malinaw ang matang nakikita natin ang lahat ng 2020. Kaya kahit ang COVID ay nakita natin at na-experience natin na na-experience a years ago. Pero ngayon, 2020, we see things in the realm of reality. Nakikita natin, naranasan natin. And 2021, according to the Jewish calendar, is the year of the mount. Ito daw ay taon ng pagsasalita, hindi para tsismisan. Taon ng pagdideklara ng mabubuting bagay. Taon na ihahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya ang lahat ay maghahayag ng kahanga-hanga, mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon at gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Excited po ba tayo doon? Buksan natin ating Bible sa Santiago, sa James chapter 4, verse 13, 14 to 15. Ang sabi ng Bible, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay po kami, gagawin namin ito o iyan. Sino gusto dito ang may gawin? Taas ang kamay. Kaya napakahalaga ang salitang ito at ito po'y pinamagatang kong perspective 2021. Amen? Excited tayo. Kaya tayo naniniwala na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon for the past 1 year. And today, mga imposibleng bagay. Amen? Okay, dito sa akin pong pinrepair, makikita natin, in this, ang sabi dito, it is the time of the year when people are making their annual New Year's resolution. Ito yung mga taon na ang mga tao ay nagagawa ng mga resolution. But, hindi po kailangan resolution. Ang sabi nga po dito, mga kapatid, there is nothing wrong with resolution. But, as we approach the beginning of the year, I would like to suggest that this is not resolution we need, but perspective. Amen? Ano ba ang ibig sabihin na perspective? Napakahalaga nito, yung mga bagay na inaasahan mo. Ang ibig sabihin, to look through, see reality. Sabihin nga natin, to look through and see the reality. Hindi pa nag-inip yung makikita mo. Hindi yung imagination lang ang makikita mo. Na parang tinitingnan mo sa himpapawid ang mangyayari. Kundi ang ibig sabihin ng perspective is you see the truth and the reality of life. Malalaman mo ang katotohanan at mahalaga sa buhay ng isang tao. Amen. Hello? Kamakailan lamang ay talagang, alam nyo, yung one of my friend ay nag-send sa akin, ipinost ko sa Facebook, yung tinatawag na one word currency, one word, yung unity. No? Talagang, ito nakita na natin. Iisa na lang ngayon ang nagdidikta, mga kapatid, na napapagalaw ang presidente at ang buong mundo, ang WHO, World Health Organization. Dati hindi pinapansin yan. Pero ngayon, what happened to Japan? Hindi natin alam kung ito man-made. What happened to Europe? London? The dominating nation over Europe is London.
The only nation na hindi nakipag-isa sa tinatawag na one currency. The only nation na hindi nakipag-isa sa tinatawag na one world European visa. Na pag ikay pumasok sa Europe, you can go anywhere dahil ikaw ay may Schengen visa. But you cannot enter to London. You need to apply another visa. And what happened today? Hirap silang hirap sila. Hindi natin alam ang programa behind. But one thing we know, the Bible is truth. One thing we know, the reality of life is happening this year. Marami din prediction. The famous Nostradamus. Bumubulaga sa maraming Facebook. 2021 is the year of the zombies. Di nating alam kung ito'y totoo o nagaganap na. Nakuha niyo po ba ako? Kaya we need to think and see the truth and the reality of life. Dahil tapos na yung imagination time. Harapin natin ang katotohanan ng buhay na ito na. And ano ang perspektibo mo sa manangyayaring ito? Amen? According to the issue ng World Time Magazine, meron po silang tinatawag na resolution people that break down. Meron silang bin-break down na sa resolution. 22% resolution involve health and fitness. Yan ngayon, ang perspektibo nila. Dahil nagtatabaan na nga. Kasi magkatunog yung only rice at extra rice. Magkatunog ang only rice at extra rice. Ano dyan? Magkatunog eh. So, lahat ay nagbibigay ng mataas sa porsyento sa kanilang health. Yung kalusugan nila. Dahil natatakot silang makasakit. Natatakot silang hindi makasabay sa trabaho. Kaya ang kanilang listahan na nasa Time Magazine ay 22% ang inilalagak ng maraming tao. Yun ang kanilang resolution. 18% sa karir. No? 18% sa karir. Ang kanilang ginagawa. 18% yung kanilang titulo sa buhay. Yung performance nila. Kaya makita natin, 80% career, 80% personal growth and interest. Naglalagay sila doon. Ano ba ang kailangan ko improve sa aking skills? Kailangan ako maging interesado dito na hindi ko naman ito pinapansin? Magbigay ako ng oras. Amen? At sumunod ay yung tinatawag na personal finance, 11%. Yaan yung nangyayaring resolution. And also 11% time management and organization. Kailangan ko naman ay improve ang pakikipag tinatawag kong pamamahala sa lahat. 8% family and relationship. 8% lamang ang baba. Yan yung resolution ng iba. And 6% education and training. 5% home improvement and real estate. And 3% recreation and leisure. Dahil magastos nga naman ang leisure. Pag ikay pumipirma sa embargation form, when you go to another nation, pipili ka doon. Business, study, visiting your loved ones, and leisure. Marami nakacheck sa leisure. So, sa ngayon, ay 3% na lang yan. Una, walang aeroplano. Pero mapapansin nyo, ibalik mo anak, ibalik mo sa dulo. Mapapansin natin, napakataas na porsyento, yung 22% na nakalagay sa health and fitness. So makikita natin, wala po yung spirituality dyan. Wala. Which is that the spiritual life is very, very, very vital. Part of our living. In fact, makikita natin, sinabi ng Bible sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23,
The whole body composition is spirit, soul, and body. Nahuhuli ang body. Pero lahat ng ito ay nakalagay doon sa body. Amen? Nakalahat sa body. Itong resolution nabasa kong ito, nakalagay sa body. Wala ni isa na nakalagay doon sa spirit. Samantalang ang komposisyon, according to 1 Thessalonians 5:23, the wholeness of our lives or living ay spirit, soul, and body. Kaya kahit ang ganda ng katawan mo, yung fitness of life, you much beautiful, maintain ang iyong figure, what happened to your spirit? Which is our true and real life. Kaya ngayon mga kapatid, nais ko na mag-contribute ng ilang mga bagay para maunawaan natin ang ating perspektibo. Mabago at mai-align. Ay ano ba ang buhay? So, kailangan kong timbangin ano ba ang mga dapat natin gawin. I'm going to lose weight. Sometimes ating sinasabi yon, everything. So dito, tingnan po natin sinabi ni James sa chapter 4, verse 14. Ang sabi niya, life is a vapor. Sabihin natin, vapor. Ang ibig sabihin, para lang usok o aso. So, ang ibig sabihin, kung ikaw ay merong natitira na lang 3 oras at alam mo na ang buhay mo parang vapor, na talagang here today and gone tomorrow. Amen? Here today and gone tomorrow. And that is life. Ano ang una mong gagawin? O sa mga nanonood, kung sinabi ng Diyos na ang buhay mo ay mamaya na lamang, ano ang una mong gagawin? Amen? Nakawan niyo po ba ako? Kaya, let us think about this. James chapter 4, verse 14 to 15, inihalin tulad ng talatang iyon na ang buhay ng tao ay para lamang aso, usok, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ni parang usok lamang, sandaling lumitaw at agad na wala. Here today, gone tomorrow. Kaya ang una mong gagawin. Amen? Kaya naalala ko yung prayer meeting ba yun? Na pag nagbukas, ano una mong gagawin? Amen? Ang sabi ni Pastor Conrad, ay magkakaroon ka agad ng community gathering. Wow, praise God. Diba? Ang gaganda ng mga response nun eh. Anong araw yon, OJ? Martes ba yon? No, first prayer meeting, ako po ang nag-host. At ang aking audience ay ang mga ministry head. So sabi ko, pag nag-open, sino ba ang MC nun? Si Pastora Eli. Ang ganda nung kanya introduction. Na pag nagbukas na, ala ng COVID, idineclare ng gobyerno na okay, feel free para tayo nakawala sa lahat ng koral na magtatakbuhan kung saan, pupunta kung saan. Pero ang tanong, ano ang gagawin mong una? Amen. So natuwa naman ako sapagkat lahat naman ng audience ko noon ay leader. Tama lahat naman. Pero sa atin na nakikinig, tandaan natin, life is like an usok o vapor. Here today, gone tomorrow. Kaya napakahalaga na maunawaan natin the very important perspective for 2020 and 2021. Maunawaan natin ang buhay natin is too short and temporal. Ano man ang accomplishment natin, we will count zero. What we have today, it is count zero. If we are waiting, means titimbangin natin ang lahat ng bagay ngayon. Ngayon ay ala ng kwenta yung iba. Kaya maraming tao talagang alam nila. Kahapon ipinakita ang piyesta ng Quiapo. Slightly, nagkaroon ng comment ang gobyerno sapagkat walang social distance.
Positively, ako'y nagtanong, sa Kristiyano kaya kayang gawin ito? Are you with me? Ang Kristiyano kaya pag sinabing, ngayon ay pwede na sumamba? Magsiksikan kaya tayo? Yun ang dating sa akin, ng balita. Na hindi ko sinasabing kino-compromise na mabuti pa itong Nazareno. Dinudubog na puntahan, samantalang kahoy lamang. Ano kaya ang perspektibo ng mga Kristiyano na alam nilang Diyos na buhay ang kanilang pupuntahan at sasambahin at nananatili na lamang sa kanilang tahanan na ayaw pumunta? Nagprosesyon, libo pa rin ang pumunta. It is not because all of them religious people. Panatiko nga sila. Pero dapat kung may positibong panatiko, tayo lahat po na Kristiyano. Dahil ang ating panata ay hindi sa kahoy o patay. Ang ating panata ay sa Diyos na buhay. Kaya ipinlas yun eh. Maraming comment. Pero ako, ibabasa ko. Kayang gawin kaya ng mga totoong Kristiyano, mga born again, na kahit bawal ay pupunta roon? Samantalang ang pupuntahan nila ay kahoy, ang pupuntahan nila ay Black Nazarene, na patay na walang kayang bumuhay? O yung mga Kristiyanong ang Diyos nila ay buhay, na kaya sila magsiksikan at hindi sila pababayaan? Listen to this. Your life is like a vapor. Masasabi mo, ako, ang aking feelings, kung ito na ang kahuli-huling preaching ko, because my life is also like a vapor, ipipreach ko ang dapat na totoo na gagawin ng dapat tao. Kung yun ang aking buhay, gone today, here today, gone tomorrow. Isang araw, nag-service ako sa isa sa naging pastor ko, 1990s. Si Kuya Conrad Elvin. Patay na eh. I'm very thankful. Walang magagawa. Ako pa rin na nilapitan para ako magserbisyo. Pero hindi ko na tinitingnan. Wala naman kayo sa akin, hindi naman ako nagpapastor sa inyo. Pero life is real. I go to the home, the house, embracing me, forget what is the past. I'm here to help you in ministering you. Sinamahan ko sila sa 2 gabi hanggang sa paglilibing. Because I know my life is like a vapor. Gone today, here today, gone tomorrow. At habang ako'y buhay, nais kong gawin ang dapat kong gawin. Dahil bukas nga, hindi ko alam. Kaya misis ko lagi nakabantay sa akin. Pero lagi kong sinasabi, paggising ko, salamat Panginoon, ako'y nagising muli. Makigagawa na naman ako ng nais mong ipagawa sa akin. Amen? Walang takot kung pinupuntahan ang bawat lugar. O mamayang gabi, may pupuntahan na naman ako. Ministering to the people again. Kasi nung naging devotion ko ito, your life is like a vapor, here today, gone tomorrow. Ano ang gagawin mo? Ano perspektibo mo? Hindi na pinag-uusapan ng resolution. Ang pag-uusapan na ngayon ay ang perspektibo mo sa taong 2020 na huwag masayang ang bawat minuto, huwag masayang ang bawat oras na magawa mo ang pinapagawa ng Panginoon. Here today, gone tomorrow. Habang tinititigan ko ang bangkay, you finish well, Kuya. Amen? Yung isang kaibigan ko din, pastor, ay namatay na rin. Si Pastor Doy Pabiliar, na nakasama ko sa training. When I visit his wake at Los Baños, tinitingnan ko rin siya, sabi ko, tagumpay ka na, Pastor.
Kita ko yung taong yon. Kahit pinagbabawal ng doktor to preach, ang sabi ng asawa, kahit ako'y may nakalagay na hose na oxygen sa aking ilong, handa ako mag-preach pa rin. Because my life is too short. And our perspective today is to glorify God and to be with the Lord. Amen? Amen po ba? Ano sabi ng Matthew chapter 6:30? If that is how God clothed the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He much more clothe you of a little faith. Kung daw yung mga halaman sa parang ay kanyang dinadamitan at sariwa ngayon at bukas ay nalalanta, ang sabi ng Bible, ganun ka rin dadamitan ng ating Diyos. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father know that you need them. Kasi ito nakapokus talaga yung ating 2021 din eh. Ano dadamting ko, ano kakainin ko, ano kailangan ko. Amen? Kung alam lang natin, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ay hindi tayo pababayaan. Nakon niyo po ba ako? Ang life in Christ, walang utang sa upahan. Hindi tayo naputulan ng internet, hindi tayo naputulan. Amen po ba? Hello? Na hindi naman ako nagpupwersa sa inyo magbigay ng tithes kayo ng offering. Kasi para sa akin, lahat ng ginagawa ninyo, ibabalik sa inyo. Amen po ba? If you will draw your tithes, nothing to worry. For me, you do it for you. If you are not attending here, I'm not worrying. Because ginawa ko ang lahat to preach. At ito'y mangyayari sa atin. Kaya ang the perspective is to be serious enough with regard to our spiritual growth. Ang pinakamahaba at pinakamatimbang na dapat nating makita sa taong 2021, because according to from this verse, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. You wear, you eat, you dress. Kaya ano gagawin natin? Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Hello? Nawalan ng trabaho yung isa kong anak na may sagot doon sa aming car, pero may monthly, hindi kami pinawayaan ng Panginoon. Amen? Hello? Biglang may tumawag mo na, Bishop, wag ka mag-alala. Susuportahan ka namin. 3 buwan may sumuporta para pambayad ng kotse. Ni hindi kami kumatok. Amen po ba? Amen. Sabi ko, Lord, wow, praise God. And after months, nakabalik naman. Kaya makikita natin, nothing to worry. Huwag tayo mag-alala. Amen po ba? Hello? 18,000 monthly, more or less. In 3 months ang kukunin nyo. Pero, God provide. Amen. Hello? Kaya what is your purpose? Kaya sabi ko, Lord, lalo ako nahamon maglingkod. Ngayon pa ba ako susuko? Tapos ginawa ako chairman ng United Pastor Council. Amen. Nako niyo po ba? Nag-meeting kami kahapon, sunod-sunod. Tapos sa 14-15, meron kaming retreat. So piniprepare ko. Tapos, meron pa akong WSBC, World Holiness Bible College. Ako ang dean to prepare everything and the life in Christ. Kaya sabi ko, if God is not with me, how can do things? Pero praise God, nakakatulog naman ako. Amen? Amen po ba? Because my perspective is to glorify God. Ba't ibubuhos ko ang mga bagay sa alalahanin?
So, ang gawin mo, i-schedule mo. O, gantong araw, ito aasikasuhin ko. Gantong araw, ito aasikasuhin ko. At pagdating ng Sabado at Linggo, review na lang ako. O, di masaya buhay. Hindi ka sumusunod sa resolusyon. Kasi pag ang resolusyon mo, ikaw ay mag-exercise, mababaliktad, laging exercise. Amen? At sabi nga ni Pablo sa Aklat ng Gawa, 26, the whole chapter, merong kwento doon na may bagyo. Kailangan lang pumunta sa isang lugar, pero kailangan nilang maglayag. Dumating ang sandali na dinapuan sila na tinatawag na bagyo, na ang tawag ay Euroclydon. Super typhoon. Siguro, mas malakas pa kay Rolly. Pero dumating sa kalagitnaan, nung binabasa ko ang conversation ni Paul, ang sabi ni Pablo, nagpakita ang Diyos sa akin, walang mamamatay sa inyo, masisira lang ang barko. Dahil hangin. Kinabukasan ng ginawa ni Pablo, ay itinapon ang nagpapabigat sa barko. Dahil ang kailangan nila makasurvive, itinapon nila ang mga kargamento at mahalagang gamit ang barko. At gumaan at lumutang. At meron po isang word na nag-strike sa akin. Ang sabi ni Pablo ito, kinaumagahan, humihihip ang hangin, umiikot-ikot ang bangka. Ang sabi ni Pablo, ibaba natin ang layag at magpatianod na lang tayo. Nung ibinaba ang layag ng barko, so ang hihip ng hangin ay hindi na nagkontrol sa kanila. Amen? Ang ibig sabihin, ibababa ko na ang sarili kong kalooban, ibababa ko na ang sarili kong didesisyon, ibababa ko na ang dapat kong gawin. Panginoon, ikaw na ang bahala sa amin. So, nangyari nung wala na yung layag, napadpad sila sa Sitre, kumanlong sila doon hanggang sa mawala na ang hangin at bagyo. Lahat ay naligtas. Kaya napakahalaga sa taong 2021, our perspective 2021, do not look to your resources, do not look to your dress, to your food you eat, and let us go to direction of God by faith. Magpatianudalan tayo. Amen? Kasi ang tanong, paano kung, ay lagi na lang paano. Amen? Ang gawin natin ng 2020, Lord, guide me. Ito gagawin ko. Samahan mo ako. Kung tayo nakatawid ng 2020, hindi ka lang makatatawid ng 2021. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. What we need to see, our expectation. Expectation, God is directing you. Roman number 1. You can expect God is directing your life. That is our 2020 perspective. Excited ba tayo sa gagawin ng Diyos? Amen? Ako'y naniniwala at this year magkakaroon tayo ng lupa. Intak ang pera ng church para sa lupa. Wala naman ako sinasabi. Baka isipin ng iba, kaya nakakasurvive ang life in Christ, ginagastos ng pera sa lupa. Mamaya, tingnan niyo bangko. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kasi minsan may nakatingin sa pastor, pera. Nung wala akong pera, tinitingnan, ngayon may pera ako. Hindi ako pinababayan ng Panginoon. Titingnan ka pa rin ng ganon. Babalik sa inyo yun. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Magkano pera sa bangko ng church? Pati yung building, nasa 600. Dati, 500,000. Tuloy. Nakuha niyo po ba ako? Hindi pwedeng ipagpalit ni Bishop ang 36 years sa 100,000. Nakapagpatayo nga kami ng bahay na 1.5 million, gagalawin ko 30,000. Nasaan ba naman ang Diyos noon? Amen po ba? What we need is a right thinking for 2021. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kung kailan pandemic, nakapagpapasko ako sa mga ilang ito, bigay ko.
Nagulat, 1,000 bigay mo sa, oh, praise the Lord. Hallelujah. Nung hindi pandemic, 200 lang yan eh. Nung pandemic, 1,000. Oh, praise God. Amen po ba? Kasi nais nating i-reverse ang negative to positive. Nakuha niyo po ba ako? Kasi nasa right thinking, perspective. Kaya I want to challenge everyone. And then, what kind of expectation we need to do? First, you can expect God to direct your life. He is our director. He is our creator. He gives life and sustaining life. Meron ba namang ikaw na personal na gamit mo, na pinabayaan mo? Amen? Iniingatan mo pa. Yung cellphone ko nga 33 din, iniingatan ko. Bagamat kahit maiwanan ko sa kotse, alang kumukuha eh. O, di ba? Ang bawat bagay na mahalaga, iniingatan. Ikaw ay mahalaga sa Diyos, kaya Kanya iingatan. Amen po ba? Kaya expect things. 2, you can expect God to save you out of dire circumstances. Sabi ko kay Mrs. kagabi, ano ba Tagalog? So, nung tinignan ko ito sa dictionary, yung pala'y horrible, nakatatakot na kapaligiran. Dahil, amen, yung bang, parang ayaw mo na makita yung lugar na yun. Pero this is, let's get this. You can expect God to save you. Hindi tayo pababayaan. Amen? Hello? Galing kami ng Kaliraya. Medyo umulan, naambunan ako. Nung gabi nilagnat ako. Amen? So, meron kami turmeric. Inom. Pray. Kinabukasan, nag-preach pa ako. Noong Sunday, Saturday, ang sama ng pakiramdam ko. Pero, umaga, praise God. Amen? Kasi God is our Savior. Expect God to save you. Wherever we are. Number 3, you can expect God to provide. Sabihin natin, God is my provider. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon na pagkukulangin tayo. Amen? Hello? Oh, may nagpapirma na naman sa amin eh. No, bibigyan kayo mga pastor ulit. Pirma na naman ako. Hanggang ngayon, wala. Hininga pa ako ng 50 pesos para daw dito. Kasi pastor naman yung nagpapirma eh. Pero hanggang ngayon, wala. Nakakatatlong pirma na ako. Amen mo ba? Nakakatatlong pirma na ako eh. Yung barangay namin, dito po ba si pastor? Punta po kayo sa barangay. Pirma. Pastor, pinatawag yung barangay. Yung ID niyo raw, pirma uli. Noong 1 linggo, pirma uli. Wala pa. Pero, expectation to God to provide. Sa Diyos tayo. Si Elijah nga nung hindi umulan ng ilang taon sino naghahatid ng pagkain? Uwak. Yung tinapay. Amin po ba? Hindi naman siguro si Kuya Landing yun, Yung uwak, nagdadala kay Elijah ng tinapay Amen? Sabi kasi ng Diyos, habang tagtuyot ang paligid, pumunta ka doon sa lugar na papupuntahan ko. Doon ka maghintay. Ay kada matutulog si Elijah, kinabukasan, mamaya, nagbibitaw ng pagkain. So, kung saan galing, huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, Diyos ang nagpo-provide. Amen? Ay during pandemic, kinagugulat ko sa may pinto. Pag-gising ko, may gulay pa Mamaya, magkaano si Kusyal. Pastor, nakita mo ba dyan sa gate? O may kalabasa? O di ihahalo ko sardinas. Kaya, 2021, our perspective is, meron tayong expectation that the Lord doing some things great. Amen? Huwag ka mag-alala. May gastusan ka, kailangan mo. Hallelujah, ikakasal, praise God, tuloy! Magugulat ka, sobra-sobra pa. Lilipat ka na may mimili ka pa ng gamit sa bahay, praise God! Hallelujah! Kasi minsan,
ang kinukompute natin, yung gagastos, hindi natin kinukompute yung kayang gawin ng Diyos. Amen? Kung meron need, may supply. Di ba sabi ng Pilipos, God will supply all your need according to God's riches and glory. O kailan dumadating ang need? Pag may, kailan dumadating ang supply? Pag may need. Kaya kung may need ka ngayon 2021, God will provide. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. God will provide. God will provide. Magugulat ka na lang. And the last one, you can expect God to heal. Siya pa rin yung Diyos na ating manggagamot bilang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So I go to my last point. Sa verse 14, sa Santiago 4:13. Tingnan po natin ang Santiago 4:13 as we draw to my conclusion. Ang sabi dito, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Okay? Ang ganda po niyan. Yan yung aking last. Na after expectation, kailangan man natin ng plano. Amen? Sabihin natin, planning. Kaya, ano inaasahan mo sa Diyos? Siya'y manggagamot? Siya'y nagbibigay ng ating pangailangan? Kahit ano sitwasyon, tayo gagabayan. Ngayon naman, ano ang plano mo according to verse 13? Ang unang-una ito, no? The plan is constructed today, tomorrow. Sabihin natin, tomorrow. Ano sabi ng Bible? Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas. So ngayon, ano plano mo ngayon? What we live today is your tomorrow. Anong ginagawa mo ngayon, ito yung buhay mo bukas. Kaya ikay merong titulo, nag-aral ka ngayon. Yan ang bukas mo. Amen po ba? Sabi kang Tagalog, pag may sinuksok, may makukupit. Pag may sinuksok, may dudukot. Amen? Kaya dukutin natin. Iba, nais magdukot, ala na may sinuksok. Pag may itinanim, may nihin. Alam nyo, napakahalaga yung pagtatanim. Amen. At ang napakagandang lupa ay ang kanyang iglesia na gumagawa sa ikatutupad ng eternidad. Amen. Yung mga taga-Tesalonica nga kahit naghihirap hindi, ay patuloy silang nagbigay, nagtanim. Amen. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng bining itatanim. Kahit maliit yan. Kahit maliit yan. Kaya alam niyo, ako'y nagugulat sapagkat sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Amen? Kasi hindi pwedeng umani ka ng ayap kung wala ka namang itinanim na ayap. Sitaw sa Tagalog. Kung ano tinanim mo, yun aanihin mo. Naka niyo po ba? At pag itinanim mo ngayon, aani ka bukas. So what is your plan? So today, for what you want to reap tomorrow. If you sow love, you will reap love. Joyfully, joyfully. Kaya nga the plan is constructed today or tomorrow. Another plan is the place chosen. We will go into such a city. Ano? Ibig sabihin, mayroon kang focus o projection. You go to where? You go to where? Lord, ito po gagawin ko. Amen? Nako niyo po ba ako? Kaya napakahalaga yung place to choose. Kailangan meron kang pipiliin. Ano ba? Saan ba? We will go into a such city. Si Joseph, nung dinala sa abroad, sa Ehipto, ano nangyari sa kanya? Yung plano ng Diyos naganap. Yung panag-inip ng Diyos ay naganap. Na luluhod ang mga tala at mga bituin. Yuyukod yung butil ng trigo. Yung uhay ng trigo.
lumuhod. So, 2021, choose. Lord, I want to be. Ito gagawin ko. At huwag masisira ng plano. Nakuha niyo po ba? Kasi kung ano yung decision mo, yun ang mangyayari. Nakuha niyo po ba? Kaya example, ito po yung lagi kong inano. Nung nag-abroad yung aking anak, hindi naman kaagad naging garbo buhay. Ano focus? So dapat may kukunin kaming bahay, 25 years to pay. Sabi ko, no. Ano yun, may asawa na kayo, may hinuhulugan ka pa kayo. Gusto ko, you need to enjoy life. 3 years, okay? Amin po ba? So, chinalis ko. My princess, 3 years. AJ, 3 years. Yes, ma. Pero nung unang nag-abroad, nag-tour muna kami. Pero after noon, cut na lahat. Nakuha niyo po ba? Tipid. Kahit may pambili, tuyo. Kahit may pambili, ito lang. Ito. Bakit? May chosen plan ka eh. Na nobody can withhold. Nobody can cut. So what happened? Praise God. Another 2 years, nabili namin ng lupa, 400,000, and after that, dire-diretso. Bakit? Meron kang plano. We will go into such city. We will do these things. Amen? Hindi mababago isip mo. Hindi, ito target natin. Ito. Hindi, bili muna natin ito. No. Nakuha niyo po ba ako? Kaya perspective to 2021. Choose. Amen? Amen po ba? So, big challenge to us. So, this year, mag-aaral kami ni Mrs. Pag-aaralin kami ng Bible School. Biro mo, mahal no? 30,000? Eh, dalawa kami. Nakuha niyo po ba ako? So, Lord, to. Eh, dito na ako nakalagay. Sige. Amen? At ginawa ng Bible School na si Mrs. ang maging registrar. Perspective 2021. Ano ang nais mo mangyari? Amen? Amen po ba? And number 3, the period is calculated. In other words, yung tinatawag na time frame. The period is calculated, continue there, a year there. Sorry for that English. Yan ang alam ko. Diba? Amen po ba? Continue there, a year there. Diretso ka. Kung target mo 1 taon, 1 taon, doon ka lang. Huwag magbabago. Amen? Amen po ba? Continuous. May kumausap doon sa aking chef. May kwento lang naman sa akin ng aking misis, ng anak ko. Mayroong gustong kumuha kay EJ na isang hotel na mas malaki sweldo. Pero dahil godly advice, sabi ng anak kong babae, manatili ka dyan. Mag-demand ka na lang dyan. Kasi dyan may performance ka na, may record ka na. Oh, nice. Naka niyo po ba? Hindi ka agad, laki doon. Pero sige na isang agad, punta doon. Naka niyo po ba? Amen? So nakita kasi trabaho niya, nakita, ganyan. Kaya makikita natin, what is your floor plan? Ang building may floor plan. Amen? May perspective yan. Amen? Yung perspective, may mga sukat. Yung perspective, meron dyan mga parts. Dito ang CR, dito ang comfort. Wala naman naglagay na CR sa gitna ng kusina. Maling perspektibo yon. Amen? Wala din naman pagpasok mo ng salas, may CR sa gitna. Wala din noon. Nasa tamang perspective. Ilagay natin sa lugar ang dapat na tama. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kaya pag may nakikita natin, okay, ano dapat? Okay, focus ako dito. Hanggang kailan ko gagawin ito? Amen? Hindi mababago gagawin ko. Amen? Hello? Kung may nagkamali naman mali, okay lang yon. So, bangon ulit, dream again. Huwag mong tutuldukan. We are subjected sometimes because as a human being, failure.
But do not stay to that. Rise up. The glory of the Lord is raised upon you. Risen upon you. Kasi kung i-meditate mo yung mali, nako, buong taong kang i-meditate yun. Tingnan mo lang. At maging aral sa iyo, that my life never be the same again. Go. Amen? 4. The purpose is consider. Ano purpose? Buy and sell. Kasi kailangan nila. Gusto kasi nila, in 1 year, ay matapos. Kaya, kahit na pumunta sila doon, may plano ka agad. Amen po ba? And the last thing, the profit is computed. Ikaw yung makikinabang. Tandaan mo, hindi kung sino man. Ang pagsusumikap mo at lahat na mangyayari sa 2020, ito man ay success and failure, ikaw ang makikinabang. Kaya anong gagawin natin sa ating perspective 2021? Arise, shine, and the light has come. Bumangon ka, magplano ka, mangarap ka. At ang Diyos kasama mo. Amen? And the last point, as we face the end, 2020, sa huli-hulin to, anak. As we face the end of 2020, last month, and the beginning of 2021, this will be a great day to let the Lord be part of your lives. Are you with me? Are you excited? Habang atin pong nakita ang pagtatapos ng 2020 at nagsisimula ang 2021, this will be a great day to let the Lord be part of your life. Hindi natin siya hihuli, kundi siya ang ating uunahin. Ang sabi nga ng Bible ay, when you do it for the Lord. Gawin natin. Amen? So naandun. Kaya napakabuti ng Diyos. Eh sabi ko, Lord, inalaw mo ako maging chairman at kahapon may kamit ako. She is a pastor and businessman. Ang sabi niya sa akin sa chat, Bishop, pwede ba tayong mag-meet sa Capelandia? I want to share something about the UPC. Sinama ko si Paring Sinen, nag-usap kami sa lamesa habang nagkakape. So, I'm willing to support UPC. Right person to the right season, and Bishop, you are the man of the season. Nakaw niyo po ba? Amen? Naramdaman ko na talagang siya, ang dami niyang itinulong noon, pero nasayang. But Bishop, you are the man for this season. I will support the project of UPC. Ang sabi ko na kay Paring Sinen, pare, ever since ikaw i-connected dyan, ikaw na kumonek kay ma'am. Lahat ng kailangan. Amen? Bigla nag-connect sa akin ng Grace and Truth. Ikaw pala ngayon ng chairman, go to my house. Ang dami ko nakuha mga literature for free. Galing Germany. Sabi ko, wow. Pero lahat na ito'y volunteer, sariling gastos pa. Sabi po ba? Hello? And January 14 and 25, we will go to Canaan, Santa Maria. Magkakaroon po kami 2 days planning. Sa ginagawa ng Diyos ito, mga kapatid ito, ako'y natutuwa. Dahil ang life in Christ ay sumusuporta sa akin. Una ang Diyos, ikalawa kayo. Amen? Kaya sabi nga kung anuman blessing na matatanggap, not material things, kundi yung provision to serve the Lord. What is my ceiling is your flooring. What is my ceiling? Diyan ang tutungan-tungan nyo. Is your flooring. Amen? And let us start 2020. Join together, magtulong-tulong tayo sa Life in Christ, sa UPC, and sa buong taon 2021. Tayo po tumayo. God is good. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.
Shall we give the Lord the praises and honor? Thank you, God, for your provision. Thank you, God, for all these things, Lord. Thank you for the strength. Thank you for your salvation. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for everything. Your love, your grace, Lord God. Thank you. Pasalamatan natin ang Panginoon as we enter 2021. We are so challenged and strong to face and to see 2021 is better than the former. Hallelujah. Shall we sing the song, Great is the Lord, and He is most worthy to be praised. Before we pray, let us worship Him. Great is the Lord, is the Lord, and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth, the joy of the whole earth. Sing it. Great, great is the Lord, in whom we have the victory. He aids us again. He aids us again. We bow down all our knees. We bow down on our knees. Sing it, great. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through all earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through all earth and heaven above. Dakilang Diyos, maraming salamat. Clearly, we will face 2021 according to the perspective in the spirit realm. Turuan mo kaming tingnan ang mga positibong bagay. Pakinggan ang mga positibong bagay. Na alam namin ang 2021 ay may gagawing kandakida. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, patuloy po naming ipinapasakop ang aming sarili sa iyo. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, aming tagapagligtas, salamat sa taong 2020. Salamat sa taong 2020. At ngayong bagong taong ito, turuan mo akong makita ang mga bagay na positibo, kamangha-mangha na planuhin mo sa akin. Inihahandog ko sa iyo ang aking bukas. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. At ikaw ang aking tagapagligtas, aking Panginoon, at sasambahin. Salamat sa buhay na binigay mo. At ang buhay na ito ay aming aalagaan at patuloy na iingatan. Sa iyo po na pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay pinagpala. Tama po ba?
ating nga po muling palakpakan po ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. At yun po, before po I proceed po sa, i-share ko po na short lang for our offertory. Nais ko lamang po na tayo pong lahat ay isipin po yung nangyari po for 2020. Isipin nyo po lahat ng mga problema, lahat ng mga pinagdaanan nyo, lahat ng mga pagpapala na tanggap nyo. Okay po? So, maging sa mga tahanan po, ganun din po yung nais kong gawin nyo. Kasi po, for the whole year of 2020, naranasan po natin ang pagsama ng ating Panginoon. Tama po ba? Na bagamat ang ilan po sa atin ay nakaranas po ng pagkukulang, nakaranas po na mawalan, nakaranas na sumagana, isa lang po ang parang pinaka-common interest po, common ground nating lahat doon. Hindi po tayo iniwan o pinabayaan ng ating Panginoon. Amen? Kasi bakit po? Paano ko masasabing hindi tayo iniwan o pinabayaan ng ating Panginoon? Kasi po, napapakinggan nyo ito ngayon. Naririto po tayo ngayon sama-sama. Amen po. So sa lahat po ng mga may hawak po sa kanilang mga kamay ngayon, I would just like, and everyone na din po, maging sa mga tahanan po, gusto ko po na tayo pong lahat ay pumikit. Hawakan po natin yung meron po tayo ngayon, at ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga puso po. Just close your eyes. Hawakan nyo po lahat ng yung ipagkakaloob nyo po ngayon, maging ang puso nyo po hawakan nyo. And think of how good God has been for the past year, 2020. Maaaring the enemy has robbed yung joy mo, ninakaw niya yung kagalakan mo, sinira niya yung pinagkukunan mo, winasak niya ang meron ka. Pero know this, sabi po sa kanyang mga salita, John 10:10, the thief come only to steal, kill, and destroy. Kung may mga bagay ka man naranasan for the past year, yan, nawasak, nawala, nagkulang, the enemy has meant that. Ang kaaway ang may gawa niyan. Pero, sabi din po dito sa, sunod po sa John 10:10, ano po, I have come that they may have life and have it to the full. Ang Panginoon ay naparito para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. If you don't experience that the last year, know this once again, that the Lord is your good shepherd, and He is willing to let you experience the abundance of life. Amen? Because yung salvation, ipinaranas na yun ng ating Panginoon sa ating lahat. So the abundance of life is in you already. Nasa sa ating pong lahat yon. At sa mga kapatiran din po natin na nanonood ngayon, this is just an encouragement po sa ating lahat. Okay? So kung kayo man po, kung nanakaw man sa inyo ng kaaway, yung joy nyo para sumamba dito sa ating bahay-sambahan, ibinalik na to ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen? Kasi po, it is so amazing lang po na talagang gaya po na nabanggit ni Bishop kanina, na nakakapunta tayo sa mga mall, nakakapunta po tayo sa mga masasarap na kainan, nakakapunta po tayo sa iba't ibang galaan. Pero, at ito din po, last year din po, nalaman ko po, yung sabungan, talagang punong-puno. Yung mga parking area po, punong-puno din. Pero nakakalungkot isipin po, na yung bahay-sambahan na wala ng mga tao. I'm not just pertaining po dito sa ating sambahan, kasi po may nakausap din po kung isang leader po sa Catholic, na bakit yung sambahan pinagbabawalan? Even mga police nagbabantay. Pero yung sabungan, bukas na bukas. Amen? So, encouragement po to sa ating lahat na kung nanakaw ng kaaway, yung pagpapala na meron tayo, kung nanakaw ng kaaway, yung kagalakan na sumamba tayo, mga kapatid, ang Panginoon po ay patuloy na kumakatok. Ang Panginoon ay patuloy na lumalapit na anak. Sinasabi niya to, I have come that you may have life and have it to the full. We are practicing the safety protocols po. And dito po sa ating pagbibigay na to, natuwa lang po ako sa gaya ng sinabi ni Bishop kanina, na gamitin nyo na lang yung, yung ipagkakaloob nyo, pamasahin nyo. Natuwa po ako doon kasi totoo naman po na hindi ina-encourage lahat na magbigay para lang sa gawain sa Panginoon. Ina-encourage po tayong lahat na pumunta sa bahay-sambahan para tayo pong lahat ay makinabang.
makinabang hindi lamang po sa ngayon, but for eternity. Okay po, itong pagkakaloob po na to, gaya po na nasabi ko po sa inyo kanina, hawakan niyo po yung inyong mga puso, inyong ipagkakaloob, at mag-isip po kayo ng kabutihan na meron ng Panginoon. Sige po, ngayon po. And as we pray, isipin niyo po lahat yon, kasi sobrang dami niyo po ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Kulang po ang inyong mga daliri sa kama at paa para masabi po ang lahat ng iyon. Amen? So God is telling you once again that Jesus came to give us life and have it to the full. And yung response po ni David sa Psalms 23 verse 1, that the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Sige po, let us bow down our heads at tawakan po muli natin ang ating mga puso. For our lives is a living sacrifice unto our God. Father God, marami pong salamat sa patuloy na pagsama mo po sa amin. Tunay nga po na hindi mo kami iniwan, ni hindi mo kami pinabayaan noong taong 2020. At patuloy ko po na idinadalangin na the great manifestation of the supernatural move of your Holy Spirit ay mararanasan namin this 2021. Kami pong lahat ay hindi lamang mananahan sa lahat ng pagpapala na aming nararanasan. Bagkus kami po ay mananahan sa iyong presensya lamang. Kasi aanihin nga po namin ang mga pagpapala kung ikaw naman po hindi namin kasama. Kaya sa mga oras po na ito, Panginoon, lahat po ng ibabalik ng aking mga kapatid sa mga oras na ito, ito man po ay puso, ito man po ay buhay, ito man po yung init para sa paglilingkod sa iyo, ito man po ipagsamba sa iyo, Panginoon, mararanasan namin pagkilos mo. Lord, itong mga monetary na meron kami ngayon, it's just a list of blessing na meron kami. Because God, the joy, the peace, the gladness, the salvation that we have from you is more than enough. Kaya sa mga oras po na ito, Panginoon, maging sa mga kapatid ko po na mga nasa tahanan ngayon, you have talked to them, you have ministered in their hearts, you have ministered in their lives. And Lord, we will walk this 2020 supernaturally because your Holy Spirit is dwelling on us and there will be a great manifestation of your glory. And God, we are living here on earth just to give you glory and glory and glory. And God, sa lahat po ng mga ipagkakaloob namin sa iyo ngayon, patuloy na maranasan ng aking mga kapatid ang pagpapalang, siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po aming Ama. Salamat Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mystery of a distant galaxy, it awes and humbles me to be loved. I got so high. What can I do but thank you? What can I do but give my life to you? Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day? Make everything I do hallelujah, hallelujah, hallelujah. So yun, announcement lamang po for the whole week po na paparating. Tayo pong lahat ay gagawin po natin muli yung ating annual prayer and fasting. So lahat po ng mga nanonood, maging sa mga kasama ko po dito, simula po bukas yung ating prayer and fasting. And yung po mga time slots po ng ating pagpa-fasting ay nakapost po sa ating mga social media accounts. At yun po, morning, you can have it breakfast, lunch, or dinner. Okay po, so ito pong fasting po na to, it's just you are emptying yourself and you are just wanting more of God. Amen po. So, let it not be a burden po sa ating lahat. Kasi po, this prayer and fasting, I believe that God will move sa ating pong lahat. At alam ko na kung anong pan po yung mga inaasahan nyo sa Panginoon, magkakaroon po yan na manifestation this year. Okay po, so sa lahat po, ina-encourage po tayo makisa. You can have it breakfast, lunch, or dinner.
Kung hindi man po kaya, kahit half lang po. Kasi baka mamaya meron kayong mga medical problems. Pero yun po, anything po na kaya nyo pong ipag-fast, whether food po, sa mga bagay po na inuuna nyo, pwede nyo po itong gawin na pagpa-fast po. And more importantly po, yung word po ng Panginoon at presensya niya ang ating hahanapin for this week. Praise God. Okay, tayo po lahat ito tumayo. May short meeting po after this sa mga leaders. Okay, so maraming salamat sa bawat isa. Patuloy natin pag-pray. Again, sa lahat po na nasa online, na nasa Life in Christ, here in San Pablo City, I encouraging everyone to join with us here in our sanctuary, 8 to 10, 10:30 to 12. Tayo po yung nalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat for the great such things, Lord, na ginawa mo sa amin today, for the Word, Perspective 2021. Lord, sa aming pag-uwi, ingatan mo kami at sumamin ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak at ang pakipisan ng Santong Espiritu sumamin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you! So, may meeting po tayo after this.